Magandang araw sa inyo, mga anak ng Diyos. Ito po si Father Ruel Humawas ng Sons of Saint Anne. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos ngayong araw ng Biyernes sa buwan ng Nobyembre. At tayo po ngayon ay nasa ika-32 linggo na ng karaniwang panahon. At ngayon po ay sineselebrate din ng simbahan ang Memorial of St. Albert Magno, isang obispo at pantas ng simbahan. So ang ebanghelyo natin ngayon ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, ang versikulo niya ay 26 hanggang 37. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom ng nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kaniyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kaniyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng Panginoon. So ilang linggo na lang, mga kapatid, tayo naman ay papasok na sa Adbyento na tinatawag. At ang ating mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin na dapat tayo'y magsusumikap na mamuhay ng naaayon sa kagustuhan lagi ng Panginoong Diyos. No? Ang ebanghelyo ngayon ay ito'y nagpapaalala pa rin na sa ating kapanahunan pa rin ngayon ay para bagang panahon ni Noe na ang lahat ng tao ay hindi na nakikinig sa mga salita ng Diyos, hindi na nakikinig sa mga ipinangaral ng mga propeta, pinadalhan sila ng mensahe, ay wala pa rin nangyari. No? Nagsisinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Binalaanan sila ni Noe, no? Binalaanan ang kanilang buhay, pero hindi pa rin sila nagtiwala. At dumating nga ang araw na nung nakasakay na ang pamilya ni Noe, no? At nailigtas ang lahat niyang pamilya, pati na kasama ang mga hayop na nakasakay doon. Maliban lamang sa mga taong hindi nakikinig sa mga mensaheng ipinadala ng Diyos, magbago, no? Baguhin ang sarili, baguhin ang liku-likong pamumuhay, gawing matuwid ang buhay, ang mga pinaggagawang mga kasalanan ay dapat tatalikuran nang sa gayon sila man ay maligtas. Pero ang nangyari, kabaligtaran, sila ay nagpapatuloy sa kanilang mga makasalanang gawa at katulad pa rin, inihahalin tulad pa rin. Iyon ang istoryang ito sa Sodoma at Gomora, no?
na ang mga tao do'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-asawa rito, asawa doon. No, parang wala nang Diyos sa kanilang buhay na siyang tunay na gagabay patungo sa kabutihan. Bagkus mas pinili nila ang magsisiinom, nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay, no, hanggang sa dumating nga ang ulan na tinatawag na apoy at asopre, at ang lahat ng mga tao'y namamatay. Pag tayo ay binalaan na gawing matuwid ang buhay, hanggat may araw pa, ay dapat nating baguhin ang mga liko-liko nating gawi. Ituwid ang mga pinanggagawang mga kasalanan at huwag nang magpapakasala pa. No? Dahil darating ang araw, ang takdang panahon na ang lahat ng tao ay haharap sa hukom. Ang utos ng Diyos, no, na gawing matuwid, kung atin lang sanang itong sinusunod, ay hindi tayo mapapahamak. No? Laging ang utos ng Diyos para sa atin ay laging kabutihan, kakabuti ng ating mga buhay. Pero mas pinili natin ang ating mga kagustuhan. Kaya, pagdating ng panahon, pag tayo haharap sa hukom, makikita natin ang ating mga ginagawa. At huli ng lahat, wala nang pagbabago na magaganap. Dahil ang pagbabago ay dapat gagawin ngayon. Hindi natin ito ipagpabukas dahil hindi natin alam kung sisikatan pa ba tayo ng araw. Kaya, ang mensaheng ng Ebanghelyo, lalong-lalo na sa huling mensaheng ito, alalahanin niyo ang nangyayari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Ang buhay natin ay galing sa Ama at babalik tayo sa Kanya. Amen. Yun lamang po. May God bless you all. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen.